everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan at ang inyong tagumpay. Dahil hindi lamang tayo puro gabay ng feng shui, but we are also giving practical tips, practical na gabay sa pang-araw-araw na buhay. Ang topic natin ngayon, napakaganda. Sana po ay gamitin ninyo ito. Sana po ay kapulutan ninyo ito ng aral. At sana po ay taon-taon abangan nyo ito. Kaya tapusin nyo po ang topic natin ngayon dahil ito'y tungkol sa top 10 practical na paraan sa paggamit o paggastos ng matatanggap natin na 13-month pay, yung iba may 14-month pay pa, yung iba may bonus pa, yung iba may service charge na at mga tip na pinaghahati-hatian ng mga staff o ng mga empleyado. O ano mga blessings na darating sa inyo, monetarily blessings na darating sa inyo sa pagtatapos ng taon na ito, ibabahagi ko po ang top 10 na practical na pamamaraan. Dahil unang-una, let's not live a life na one day millionaire tayo. We will reward ourselves on a right time and on a right process. Dapat hindi yung ubusan talaga ng pera, ubusan ng paggastos, tapos sasalubungin natin yung bagong taon na walang laman ang bulsa natin. Kaya, uulitin ko, tapusin, panoorin, gawing gabay, at gawing inspirasyon ang vlog natin ito. Ang pagdating ng Disyembre ay simbolo ng pagtatapos ng isa na namang taon at simula ng isang bagong kabanata. Isa sa pinakamagandang bagay na nangyayari sa panahong ito ay ang pagtanggap ng mga 13-month pay, mga bonuses at iba pa mula sa ating mga trabaho. Ngunit paano natin gagastusin ang perang ito in a very practical way? Sa vlog natin ito, ibabahagi ko po sa inyo ang top 10 practical na pamamaraan sa paggastos ng inyong matatanggap ng mga blessings, monetary blessings, bonuses, 13-month pay, at kung ano pa ang tawag ninyo dyan ngayong Disyembre. Unang-una, bayaran ang utang. You heard it right. First things first, di ba? Ang pagbabayad ng mga utang ay makakatulong sa pagbabawas ng mga gastos sa interest at pagpapabuti ng ating credit standing. Hindi ka napapautangin ulit kung hindi ka marunong magbayad, di ba? Ang pagbabayad ng mga utang o unang utang ay makapagbibigay ng katahimikan ng ating kaisipan at opportunity na mag-invest sa mas mahalagang mga bagay. Pangalawa, hindi tayo bumabata. Kaya kailangan magtabi tayo ng investment para sa ating retirement. Make a retirement account kung maaari. Ang pag-i-invest sa mga retirement account, of course, andyan yung SSS, Pag-ibig o iba pang mga retirement plan na mga katulong sa paghahanda sa ating hinaharap, but we can invest like buying properties or papasok tayo sa negosyo na safe na hindi natin gagalawin dahil ilalaan natin para sa retirement. Mag-invest sa mga retirement account, business o ano paman dahil ito'y makapagbibigay ng seguridad sa inyong kinabukasan at peace of mind. Mahalaga, palagi kong nire-remind ito sa inyo, mag-create ng emergency fund. Ang pag-create o ang paggagawa ng emergency fund ay makakatulong sa paghahanda sa mga hindi inaasahang paggastos tulad ng biglang may nagkakasakit. Bansa natin yung maharap ng bagyo at kalamidad, di ba? Kaya, ang pag-create ng emergency fund ay makapagbibigay ng katahimikan sa kaisipan at pagkakataon na mag-invest sa mas mahalagang mga bagay.
Kasama na dito ang pag-i-invest sa mga stocks o mutual funds. Ang pag-i-invest sa mga stocks o mutual funds ay makakatulong sa pangmatagalan na pagpapalago ng pera at hindi natin basta-basta magagalaw yung pera na yon dahil may tamang oras yon kung kailan natin to i-withdraw o gagalawin. Kaya mag-invest sa mga stocks o mutual funds dahil ito'y makapagbibigay ng pagkakataon na kumita ka ng karagdagang source of income na hindi mo lang namamalayan. Mahalaga rin na bayaran natin ang mga bills at utilities natin. Ang pagbabayad ng mga bills at utilities ay makakatulong sa pagbawas ng mga gagastusin natin at lalong-lalo na sa pagbabayad ng malaking interest. Ang pagbabayad ng mga bills at utilities ay makapagbibigay ng katahimikan sa ating kaisipan. Mahalaga rin na bumili tayo ng mga kinakailangan na items. Yung malakihan, yung magtatagal ng isang buwan. Yung mga essential items ha. Kaya, ang pag-purchase ng mga essential items tulad ng pagkain, gamot at iba pang mga pangangailangan ay makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung from December down to January na makakover na niya yung expenses na yon. Ang pag-purchase ng mga essential items ay makapagbibigay ng komportable at seguridad na bukas o makalawa, may kakainin tayo. Diba? At dapat i-control natin na hindi yung parang mamumuhay tayo na unlimited yung supply. Control lahat ng pamilya natin. Maglaan din ng budget para makapag-relax. I-reward yourself. Pwede kang mag-travel, pwede kang mag-relax kasama ang pamilya o mga kaibigan. Ito'y makakatulong sa pagpapabuti ng iyong kalusugan at mental health na rin. Ang pagre-reward sa ating mga sarili o pagre-relax ay makapagbibigay ng pagkakataon na i-enjoy natin ang pinaghirapan natin ng buong taon. At the same time, ma-feel, maparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay kung gaano sila kahalaga. Ito ginagawa ko to, hindi lamang sa Christmas. But on Christmas, hindi kami naghahanda because Christmas is about giving. Kung gusto mong marami ka pang blessings na matanggap sa buong taon, gawin nyo ito. Gumawa ng charity events o di kaya mag-donate. Ang pag-charity works, ang pag-donate ay makakatulong na lumago at i-create ang ginagawa nating good karma para maibsan ang negative karma na posibleng dumating sa bagong taon. Kaya mag-donate sa mga charity events o gumawa kayo mismo ng mga feeding program. Ang magbahagi kayo ng biyaya ninyo. Diba? The more we give, the more we receive. Kaya kung gusto mong tumulong sa mga charity events na ginagawa ko, sa mga pagbibigay ng school supplies, may part 2 po tayo. Sa pagtatapos ng school year, pupuntahan natin ang mga bata sa liblib na lugar at bibigyan natin, during the graduation, bibigyan natin ng mga school supplies. O di naman kaya baka gusto mong tumulong din sa pagbibigay saya at ngiti sa bahay ampunan na tinutulungan natin. PM po kayo sa Facebook page po natin. Lalong-lalo na kung alam mo na hindi ka ganon kaswerte batay sa iyong feng shui, sa iyong animal zodiac, kung hindi ka ganon kaswerte sa susunod na taon, do charity works, tumulong. At yan ang magiging solusyon para to create a good karma sa buhay mo. Sunod naman ay ang pag-i-invest sa real estate. It could be house and lot or it could be lupa lamang or di naman kaya may lupa ka na, magagawan mo ng building para mas maging malaki ang value ng property. Ang pag-i-invest sa mga real estate ay makakatulong sa pangmatagalan na paglago ng pera para ka nagtanim ng puno na namumunga ng pera.
Kaya, mag-invest sa mga real estate dahil ito'y makapagbibigay ng pagkakataon na kumita ka ng mas maraming sources of income, na mas maraming pera at hindi ka lang didepende sa isang source of income. Trabaho mo o yung nag-iisa mong negosyo. Panghuli, napakahalaga rin ito, mag-create ng savings account. Hindi lamang ng emergency account, but at the same time, ng savings account. Ang pagka-create ng mga savings account ay makakatulong sa paghahanda sa mga hindi inaasahang mga pangyayari na kakailanganin natin maglabas ng pera. Ang pagka-create ng mga savings account ay makapagbibigay ng katahimikan sa ating isipan at ang pagkakataon na i-take advantage kung may darating na magbebenta ng mababang presyo ng lupa, di ba? O negosyo na pwede kang makapag-invest dahil may nakatabi kang pera, pwede kang mag-take advantage sa mga bagay na yan. Yun ang kahalagahan ng savings account at huwag gagalawin ito sa mga hindi importanteng bagay. Kaya, maging matalino at maging praktikal sa paghahawak ng perang darating sa atin sa ngayong December o kahit anong panahon. At yan po ang top 10 practical na pamamaraan ng paggastos ng mga bonuses, 13-month pay at ano-ano pang mga blessings na darating sa atin. Abangan pa po ang iba pang mga kaabang-abang na topics at vlogs at live natin dito. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay mga gabay po at bagong kaalaman. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang karagdagang kaalaman, karagdagang gabay at lalong-lalo na karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong magiging blessed. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang ating buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala, sa inyong patuloy na panunood, patuloy na pagsubaybay, patuloy na pagmamahal. Kita-kita po tayo hanggang sa muli. I love you all. Ingat po kayo always.